Kung tatanungin niyo ho ako, ayoko na ng online gambling. So total ban, sir? Exactly. I mean, sinasabi ng executive because may mawawala yung kanilang yung income. Since I'm appointed as the chairman of the Committee on Games and Amusement, everybody is waiting for official statement from the committee. I would prefer, though, to make a statement upon consulting with the vice chair and the members of the committee. I am speaking for myself, not the committee itself, because we haven't convened yet. Hindi pa kami nagkita-kita, hindi pa kami nag-usap. I also want to hear their side. But if I can have it my way, kung akong tatanungin nyo personally, I want this online gambling stop. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Because of the fact, masama na po ang nangyayari. May mga bata na hindi na nag-aaral. May mga pamilya na naghihiwalay. May mga baon na sa utang. Hindi na umaabot sa bahay ang sweldo. Naghihiwalay ang pamilya, nag-aaway-away. May mga karamihan hindi na nagagawa ang trabaho. Take the case of that lawmaker na nahuli, nag-online sabong, yung isa, card games. Nakakahiya naman, di ba? We have to stop this. This is getting serious by the day. So online gambling must, not should, must be stopped. Pero definitely, it is the job we can only recommend to Malacanang, to the executive, our position right now kasi wala pa po tayong batas. But given the chance, definitely, kung tatanungin niyo ako, ayoko na ng online gambling. So total ban, sir? Exactly. I mean, sinasabi ng executive because may mawawala yung kanilang yung income, of course, we understand that. Pero we also have to weigh yung cons, di ba? Yung effect, social effect. Yung nabanggit ko sa inyo, mga bata hindi na nag-aaral, hindi umaabot ng sweldo sa bahay, pa nagsweldo si mister. Mga tao, imbis na magtrabaho, nandun, pumunta ka sa palengke, pipindot-pindot ng papiso-piso na sa slot machine, yung scatter. Yan ang mga uso ngayon eh. Scatter, sabong. Mabuti pa ito mga ito, legit. Yung online sabong, illegal eh. Di ba? Sir, so pag nag-meet po kayo sa committee, hello. Check. Ito na. Sir, pag nag-meet kayo sa committee, as chair, you will recommend to conduct hearings on online gambling? I would like to hear sa lahat ng member, what's their opinion? What do you think? Lahat sila tatanungin ko. For now, kasi I believe I had Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa as vice chair, and then Senator Rafi as member. Ayaw ko sino pa magpapalista. And I'll definitely ask them anong position. Because I will tell them up front my position is. And I will say, ito ang problema natin ngayon, di ba? We need to stop this. But kung mayroon ko kontra, sabihin ko, I want to listen, I want to hear. Ano ba yun? Kasi kung sasabihin na kita ng gobyerno, we understand that. Pero kung mas marami naman yung negative effect sa positive, pati ba patitigil, di ba? Maraming nasisira ang buhay, nalululong, nagkabaon-baon sa utang, hindi na nag-aaral, yung sinanla ng mga gamit sa bahay, things like this, di ba? So, and siguro kailangan talaga pag-usapan. Alright? Dahil, alam ko sa executive, we have to convince executive habang wala pang batas. Now, sir, we have to stop this. We've heard naman the pronouncement of the president. Tama naman siya. Pag pinutol natin, sabi ng PAGCOR, mag-underground. Case in point, online sabong. Walang online sabong, pero paano yung isang mambabatas nakakapanood ng online sabong? Bawal yun. Ibig sabihin, nag-ooperate ang online sabong. Itong online sabong na ito, hindi nagbabayad sa PAGCOR, hindi nagbabayad ng taxes, nothing. Di ba? So, nasasayang. Nakakalungkot nga eh. Yehey palakpakan na sana, di ba? Nawala ang pogo.
pinalitan naman ng Pigo. What's the use? Kung titignan mo nga, mas okay sana eh. Mas okay pa yung Pogo because Pogo, ang biktima lang noon, mga Chinese, hindi Pilipino. Dito ngayon, Pilipino, tayo. Kasi hindi naman natin ma-access yung Pogo. Sila lang doon sa China. Nakakapaglaro ng casino, ng what have you, slot machine doon sa Pogo. Philippine Offshore Gaming Operations. Yeah, exactly. Definitely. Dapat meron tayong executive order, siguro. Pero we have to recommend to the President. Pero before that, I will have to talk to the committee. Where do we go from here? Dapat we're on the same page, di ba? Hindi pwede yung chairman ayaw, pero ilang members ko hindi. Dapat unanimous. Decision natin, para malakas-lakas. Sige, we go to the President, we go to Malacanang, we go to Senator Chis. Senator Chis, ito ang posisyon ng committee. Habang wala pang EO, wala pang one, na definitely the Committee on Games and Amusement is against online gambling. Senator, Amount of regulation po tingin nyo? O kahit na strict regulation? Well, bago siguro yung regulation natin, sir, kailangan siguro muna mag-usap-usap lahat ng stakeholders eh. Magsalita ang PAGCOR. Ano bang meron dyan? Anong pwede mong masabi? Paano mareregulate? Kakausapin natin Department of Finance. Magkano ba mawawala? Kung regulation, pipilitin natin regulation. Magkano mawawala? Pero at the same time, may mga ibang stakeholders, parents, church, educators. Kasi mga bata hindi na pumapasok eh. Lahat ng ito, di ba? Kailangan natin tanungin, okay, nailatag na ng PAGCOR yung kanyang, itong gagawin natin, Chairman, sasabihin ng DOF, itong kailangan natin, pag pinasara mo, mag-underground yan, wala tayong kita. Let's ask the church, what's your stand? How do we solve this? Let's ask the parents, association of parents, teachers, etc. Let's ask everybody, yung mga stakeholders dito, di ba? Let's ask the kabataan, the youth, di ba? Ano sa tingin nyo? How do we solve this issue? Hindi lang kasi ito problema ng gobyerno eh. This is not only the problem of the government. It is the problem of everybody. Every parent, every lawmaker, lahat eh. So, kung maghahanap tayo ng regulation, dapat yun talaga maayos. Diba? Sir, sorry, makulit. Just to be clear lang. So, kayo po, personally, you want a hearing on online gambling? Yes, I want a hearing kasi wala pa naman kuwan. I really want a hearing. Pero, and then immediately, siguro by next week, as early as Monday or Tuesday, I will conduct a hearing on this matter. I'll call PAGCOR, I'll call the Department of Finance. In the interim, kung habang wala pang batas, wala pang executive order from the President, gusto niyo rin ba parang sense of the Senate just to express the sentiment of the chamber regarding this? Exactly. That's what we're going to do, sir. Actually, very frustrating nga. Nagbigay ng instruction si PAGCOR Chair Altenco na bawal na yung mga advertisements ng mga sugalan. Pero nandyan pa rin. Marami pa rin ako nakikita sa mga billboards, sa sugalan, mga bet na yan. Okay. Sa mga social media, lahat. My kids, they watch YouTube, di ba? May mga anak tayo nag-YouTube. So nakikita yung sugal na yun. Malay natin, tayo ngayon, nandito tayo sa Senate, baka yung anak na natin sa school nag-i-scatter. Oh. Walang parameters eh. No control. Isa pang kinakasama ko ng loob, bukod doon sa mga advertisement na ika nga pinopromote pa ng mga artista, dapat i-ban yun. Pangalawa, yung GCash, Jesus Maria Jose, Paymaya, sila pa mismo, pumunta ka sa GCash, pwede ka maglaro, papiso-piso. What in the world? Di ho ba? It's really bad. Just to clarify lang, bale, mag-hearing muna kayo, sir, bago kayo magkaroon ng stand sa committee nyo, bago kayo mag-sisik ng audience sa Pangulo. Yes, for an EO. Tama we'll po ba, do sir? that. Kailangan unanimous kami. And I believe I can convince all the members. Kasi si Senator Raffy, nag-file na siya ng bill na ban on gambling, online gambling. Tapos yung ibang mga kasamahan namin, nag-file na rin sa Senator Villanueva.
So, what I'm saying, my point is, pag-uusapan namin, and then we will definitely, we will inform the Senate itself, and then the President will go up there. And of course. I want to hear, siyempre. I want to hear baka sabihin naman mga kasama ko, hoy, hindi lang ikaw ang tao dyan sa committee na yan. May mga vice chair ka rin, may mga members din. I want to hear. Pero, I can tell you, I can convince these people. I can convince yung 2 vice chair and then a couple of members, I can convince them na our stand will be no to online gambling. Hindi sa pag-usapan ng baha. Nakaka-high blood pala talaga yung init. Relax lang.